Gabi po sa bawat isa. Kaya pa po ba? Kaya pa. Sige po, alam ko po pagod po yung bawat isa, pero nagpapasalamat po kasi binigyan niyo po ng pagkakataon yung sarili po ninyo para umattend pa rin po sa fellowship natin. And maganda po yun. Tayo po mga Kristyano, dapat normal na po sa atin yung mapagod. Kasi yun talaga yung buhay natin, puno ng kapaguran. Kaya sana po mula po sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayon, magkaroon po tayo ng panibagong lakas. Okay po? Para po simulan, sa mga awit po, buksan natin, Kapitulo 42, versikulo 5. Psalms chapter 42, verse 5. Ayan. Mga awit, Kapitulo 42, versikulo 5. Okay, kung nakita na po, basahin po natin ang sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Bakit ka nanulumo o kaluluwa ko, at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko, dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Sabi po dito sa unang parte, bakit ka nanulumo o kaluluwa ko? Kayo po ba mga kapatid, this time, kamusta po yung kalagayan po ninyo? Nakakaramdam po ba kayo ng panulumo, discouragement, disappointment, o pagkabagsak? O masaya po kayo? Sa katunayan po, bilang isang Kristyano po, kung isipin natin na maigi, hindi na dapat tayo nanulumo. Bakit po? Meron na po tayong buhay na pag-asa. Kung saan yung buhay na pag-asa, ito po yung ating pinangawakan na balang araw, tayo po ay papasok na sa walang hanggang kaharian sa langit. Hindi po kagaya ng mga ligaw na kaluluwa, wala po sila ng pag-asa na ito. Kaya sa buhay po nila, di ba, puro kahirapan, puro problema. Pero tayo po, di ba meron tayong pag-asa? Kaya kung isipin natin na maigi, hindi na dapat po tayo nanulumo sa atin pong buhay Kristyano. Pero kung pag-iisipan natin na maigi, dumarating po talaga tayo sa time na tayo po ay nanulumo. Pero sa ano pong dahilan? Bakit po kayo nanulumo? Ano pong reason? Maaari siguro may sakit yung family member, o hindi pa sila saved, hindi nasasagot yung panalangin, problema financially, sakit sa ulo yung mga kasama sa trabaho. Marami, di ba? Marami pong reason pwede tayong manlumo. Pero yung mahirap po na bagay dito, kapag nanlulumo tayo, hindi tayo kagad bumabangon. Minsan, madalas, nakikita ko po sa ibang kapatid, kapag nanlulumo po, nag-i-stay pa sa time na nanlulumo. Which is, kapag nangyari po yun, ang daming time yun nasasayang. Kaya kapag nanlulumo tayo, mahirap po talaga. Pero sabi dito, sa binasa po natin, sa mga awit, ito pong mga anak ni Cora nagsulat nito, doon po sa bandang gitna ng verse 5, umasa ka sa Diyos. Yun po yung sinasabi ng mga anak ni Cora. Umasa po tayo sa Diyos. This time po, ipapakilala ko po sa inyo yung isang karakter sa Biblia kung saan siya rin po nakaranas po ng labis na panlulumo. Tingnan natin sa Lumang Tipan, Unang Mga Hari, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 3. 1 Kings chapter 19, verse 1 to 3. First Kings chapter 19, verse 1 to 3. Okay, kung nakita na po, basahin din po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3 to 1. Isinalaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Na magkagayoy, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, gayon din ang gawin sa akin ng mga Diyos at higit pa. Kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila, bukas sa mga ganitong oras, kaya't siya'y natakot, bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay at dumating sa Beerseba na sakop ng Juda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Sino pong nakakaalam ng istorya po na ito?
Kung atras lang po kayo ng ilang bersikulo, may kita niyo po yung title kung saan sinabi dito, ang paligsahan sa bundok ng Carmel. Ito po yung time kung saan hinamon po ni Propeta Elias yung mga propeta o yung mga propeta na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya nila Baal at ni Asherah. Para magkaroon po kayo ng ideya sa kwento, so isa-summarize ko lang po. Dito po sa verse 20 ng 1 Kings chapter 18 hanggang verse 40, yung nangyari po dito, hinamon ni Elias yung 850 na mga propeta ng Baal at Asherah. Ano po yung hamon niya? Patunayan ninyo yung Diyos ninyo, kung talaga bang buhay yung Diyos ninyo at makapangyarihan. Kaya ang ginawa po nila, ganito yung usapan. Maghahandog sila ng isang handog at kapag magdadasal sila sa kanilang Diyos, dapat makikinig yung Diyos sila at susunugin yung kanilang handog. Kaya ang nangyari, ang una pong sumubok nito, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Naghandog po sila at sa paghandog po nila, nag-start po silang manalangin. Actually, nanalangin sila ng maraming beses. Pero ano pong nangyari? Wala pong sumagot sa kanilang panalangin. Hindi po nasunog yung kanilang handog. Pero si Elias po, nung siya na po yung gagawa, actually pinartidahan niya pa. Ano pong ginawa niya? Pagkahanda niya po ng handog po niya, binasa niya po ito ng 3 beses. At sa palibot po ng kanyang handog, naghukay po siya. Para saan po? Yung hukay po na yon, yung tinapon niyang tubig, doon po napunta. Ibig sabihin po, yung handog ni Elias, nilagyan niya po ng tubig para wala silang may dadahilan na, baka may malapit na apoy. Talagang binasa niya. Di ba kapag basa yung isang bagay, mahirap pong sunugin. Ganun po yung nangyari. Then, nung nanalangin na po siya, sa isang beses niya pong pananalangin, nasunog po yung kanyang handog. Kaya at that time, ang nangyari po, yung mga propeta na sumasamba sa Diyos-Diyosan, namangha sila. At talagang naniwala sila na yung Diyos ni Elias, siya po yung Diyos na tunay at buhay. Pero pagkatapos po noon, ang ginawa po ni Elias, pagkatapos po nilang maniwala na yung Diyos niya ay talagang buhay, pinatay niya po sila. Kaya dito po sa chapter 19, verse 1 to 3, ito po yung time nalaman po ni Reyna Jezebel yung nangyari. Kasi si Reyna Jezebel, tauhan niya po yung mga propeta na yon. At ang nangyari po doon, nagalit siya. Kasi nga pinatay yung kanyang mga propeta. Kaya ano sabi ni Jezebel? Kung hindi ko gagawin ang buhay mo, na gaya ng buhay ng isa sa kanila, bukas sa mga ganitong oras. Ibig sabihin po nun, papatayin din kita. Kung paano pinatay mo ako, papatayin din po kita. Sa katunayan, kapag iisipan po natin na maigi, nasaksihan na po nila yung milagro po ng Diyos. Na yung Diyos, buhay, dapat nagsisi na sila. Pero ano pong ginawa nila? Hindi po sila nagsisi. Namanghalan po sila. Kaya pagkatapos po nun, si Reyna Jezebel, nagbanta pa po siya. Kaya kung minsan po sa Christian life, ganun din po. Akala natin kapag may ginagawa tayong tama, okay na. Pero kung minsan, kapag may ginagawa tayong tama sa ating Christian life, maraming bulong-bulungan. Minsan, sila pa yung nagda-down po sa atin pong Christian life. Nangyayari po yun. Kaya hindi ko po maintindihan, bakit ganun yung kapatid? Pero po, yun lang po yung paalala po sa ating Christian life. Hindi ibig sabihin, okay po yung nagagawa po natin, lahat okay na. Hindi po. May mga tao po talaga na magiging against sa atin at papabagsakin po tayo. Yun po yung gawain po ni Satanas. Kaya nga po, pagkatapos po nito, si Elias, talagang nanlumo po siya. Talagang discouraged po siya. Ano pong ginawa ni Elias? Bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay. Siyempre, binantaan na po siya. Kapag kayo, may nagbanta sa inyo na papatayin kayo, hindi po ba kayo tatakbo? Di ba tatakbo po tayo? Kasi siyempre, papatayin po tayo. Ganun po si Elias. Yun po yung nangyari sa kanya. Tumakbo po siya dahil natakot po siya. Kaya doon na nag-start yung kanyang panlulumo. Kaya mula po dito, makikita po natin si Elias po, dapat po nating malaman, kahit si Elias po na isang dakilang propeta, nakakaranas po siya ng panlulumo. Ano pong ibig sabihin nun? Si Elias po at tayo, hindi po iba. Parehas lang po tayo kay Elias. Parehas lang po tayong tao. Tingnan natin, Santiago, Kapitulo 5. Santiago po, Kapitulo 5.
Versikulo 17. Kasi baka iniisip po ninyo, si Elias, sila Moises, sila Abraham, ibang tao po sila. Hindi po. Sila po mismo, wala pong kaibahan sa atin. Parehas lang po tayong tao. Tingnan natin, Santiago chapter 5, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin. At siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Ano pong sabi dito? Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin. Ibig sabihin po nito mga kapatid, kung paano po si Elias na nakaranas po ng panlulumo, ganoon din po sa atin. Tayo din po ay makakaranas po ng panlulumo sa atin pong Christian life. Pero, hindi ko po sinasabi na normal po tayong manlumo. Sa katunayan, kagaya ng sinabi ko po kanina, hindi dapat tayo nanlulumo. Pero dumarating po talaga yung pagkakataon na tayo po ay nanlulumo. Kaya nga po sa ganitong pagkakataon, ibinigay po ng Diyos yung church. Bakit po? Kapag mag-isa po tayo, mahina po tayo. Tama? Mabilis po tayong bumagsak, mabilis po tayong sumuko. Kapag mag-isa lang po tayo. Kaya nga sa tuwing natitisod po tayo, sa tuwing nanghihina po tayo, yung pinakatakbuhan po dapat natin ay yung church. Hindi po yung ibang tao, yung church. Kasi po sa church, dito po yung mga kapatid, ipapanalangin ka, makikinig sa'yo, i-encourage ka. Yun po yung dahilan kung bakit ibinigay po yung church para sa ganong pagkakataon. Balikan po natin, unang mga hari, chapter 19. Sa verse 4 to 5 naman po tayo. Unang mga hari, chapter 19, verse 4 hanggang 5. Babasahin ko po. Ngunit siya'y nagdakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at umupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humaling na siya'y mamatay na sana na nagsasabi, sapat na ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na enebro. Kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, bumangon ka at kumain. Kaya kung titingnan natin, grabe na yung panlulumo ni Elias. Ano pong sabi niya? O Panginoon, kunin mo aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Na para bang sinasabi niya, Panginoon, patayin mo na lang ako. Naranasan niyo na po ito? Nakaranas kayo ng mabigat na problema, mabigat na suliranin, na para bang wala ng pag-asa. Naranasan niyo po? Si Elias po, ito yung naranasan niya. Gusto niya pong magpakamatay. Kaya ano pong ginawa po niya? Siya'y nahiga at natulog sila ng punong kahoy na enebro. Pero pagkatapos po nun, kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, bumangon ka at kumain. Pag-isipan po natin, sino po ba si Elias? Si Elias po, isa po siyang dakilang propeta. Kung dakila po siyang propeta, nakita niya po yung kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, alam niya po na buhay yung Diyos. Alam niya po yung mayroong Diyos na mag-iingat po sa kanya. Pero sa ganitong pagkakataon, na-discourage siya. Kung isipin natin maigi, dapat hindi na siya ma-discourage, tama? Kasi nakita niya na po yung kapangyarihan po ng Diyos. Pero dito sa time na to, nakita natin, gusto niya nang mamatay. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinagalitan ba ng Diyos si Elias? Sinabi ba ng Diyos, bakit ka nalulumo? Di mo ba nakita yung kapangyarihan ko? Di mo ba alam na ako yung Diyos sa buhay? Iingatan kita? Pinagalitan ba ng Diyos si Elias? Hindi po. Di ba ano pong ginawa sa kanya? Kinalabit at sinabi po, bumangon ka at kumain. Kaya, kagaya po nito, sa church din po, yun yung nakakalungkot na nangyayari. Minsan, kapag matagal ka na po sa church, isipin nila, matatag ka na, okay ka na, hindi ka na pwede manghina, hindi ka na pwedeng umiyak, hindi ka na pwede manlumo. Di ba? Yun yung expectation nila. Pero tao lang po tayo. Nakakaranas po tayo ng kahinaan o panlulumo sa ating Christian life. Pero sa pagkakataon po na to, ano pong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinabangon at kumain. Ito po yan. Sabi po dito, kumain. Ano pong kinain niya? Tinapay, di ba?
Kaya sa ating pong buhay, mga kapatid, dapat din po nating alagaan yung ating kalusugan. Ako po, nung college po ako, kapag nai-stress po ako o ang dami ng problema, kain lang ako ng kain. Ang tawag doon, stress eating. Kaya ang taba ko po nung college, kasi kain ako ng kain. Which is nung nabasa ko tong Biblia, biblical siya. Kapag marami kang problema, kapag nanululumo ka, kain ka. Simple lang po siya, pero totoo po siyang bagay. Bakit po? Sa pamagitan ng pagkain, nagkakaroon po tayo ng physical na kalakasan. Kaya sa ating pong buhay, mga kapatid, hindi lang po puro spiritual. Isipin din po natin yung ating physical po na kalagayan. Kapag gutom po tayo, kung ano-ano naisip po natin. Kaya mahalaga po kumakain din po tayo. And sa time na ito, sa panlulumo ni Elias, ang unang pinagawa sa kanya ng Diyos, pinakain po siya. At sa verse 6 po, ito po yung sumunod na nangyari. Siya'y tumingin at nasa kanyang ulunan ng isang munting tinapay na niluto sa nagbabagang bato. At isang bangang tubig, siya'y kumain, uminom, at muling nahiga. Kaya, kagaya po ng ginawa po ng Diyos kay Elias, kapag nanlulumo po tayo, ganito rin po yung pwede natin gawin. Kumain po tayo, uminom po tayo ng physical na pagkain at the same time, spiritual po na pagkain. Kaya gusto ko pong malaman, mga kapatid, kamusta po Bible reading ninyo? Kumakain po ba kayo ng sapat? Sana kung paano pong tumataba kayo, ganun din na po yung spirit po ninyo. Tumataba din po. Okay po? Mahalaga po yung pagbabasa rin po ng Biblia and pagkain din po, physical. Kaya yun po yung unang ginawa po ng Diyos. Pero may follow-up po ito. Verse 7, basahin po natin. 3-1. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalik sa ikalawang pagkakataon at kinalabit siya at sinabi, bumangon ka at kumain, kung hindi, ang paglalakbay ay magiging napakahirap para sa iyo. Verse 8, babasahin ko po, siya nga'y bumangon, kumain, uminom, at humayo na taglay ang lakas mula sa pagkain iyon sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb na bundok ng Diyos. Kaya hindi po natin dapat i-disregard yung pagkain natin physically and spiritually. Bakit po? Kung hindi po kumain si Elias that time, hindi niya po magagawa yung kanya pong layunin sa kanya pong buhay. Kaya nga po sa Elias po, titingnan po natin yung naging ending ng Christian life po niya, napakaganda. Bakit po? Yung Diyos yung nagbigay sa kanya ng kalakasan para may pagpatuloy niya po yung kanyang Christian life. Kaya mahalagang aral po dito kay Elias, una po sa Elias, gaya lang din po natin. Kung ano yung naranasan na Elias sa panlulumo, mararanasan din po natin. Pero ulitin ko po, hindi po normal sa isang Kristiyano yung manlulumo. Kasi nga po, hindi dapat tayo manlumo sa natatanggap po natin mula sa Diyos. Pero dumarating talaga yung mga pagkakataon kung bakit talagang bumabagsak po tayo, nanlulumo po tayo. Kaya sa oras po na ito po yung title ng ating sermon, Bakit Ka Nanlulumo? Isa-isayin po natin yung mga dahilan, bakit po tayo nanlulumo? At kasabay po noon, ano yung dapat natin gawin mula sa paglulumo po natin? Okay po? Una po, bakit po tayo nanlulumo? Ito yung nagiging common na problem sa mga Kristiyano. Unang dahilan, bakit po tayo nanlulumo? Kasi nagtitiwala tayo sa ating sarili. Sa halip na sa Diyos magtiwala, kanino po tayo nagtitiwala? Sa ating sarili. Kung hindi sa ating sarili, sa ibang tao. Pero tatanungin ko po kayo, tayo po ba bilang individual, malakas po tayo, mahina? Mahina po, di ba? Sa katunayan, di ba po, this year, ngayong taon, meron tayong resolution, di ba? New Year's resolution. Kamusta po? Natutupad po ba? O naisulat lang? Kung nagagawa natin, maganda po, maganda. Pero kung naisulat lang, yun po yung nagpapakita na tayo po, may hina po talaga tayo. Tingnan natin mga bilang, chapter 13, verse 31. Mga bilang, chapter 13, verse 31. Mga bilang, Kapitulo 13, versikulo 31. Sige po, basahin po natin na sabay-sabay at dahan-dahan, 3-1. Ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat na kasama niya, hindi tayo makakakyat laban sa mga taong iyon sapagkat sila'y malalakas kaysa atin.
Alam po natin yung kwento na to, di ba? Ito po yung time kung saan si Moises, ipinadala niya po yung 12 espiya para tingnan o obserbahan po yung lupain na ipinangako sa kanila, yung lupang Kanaan. At ano pong nangyari dito? Sa verse 31, ito po yung report ng 10 espiya. Ano pong report? Hindi tayo makakakyat laban sa mga taong iyon sapagkat sila'y malalakas kaysa atin. Pinanghinaan po sila ng loob. Pero mula po sa 12 espiya, iba po si Caleb at si Josue. Verse 33. At nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong at gayon din kami sa kanilang paningin. Sorry po. Ito pa po yung dagdag po nila ng mga 10 espiya. Sabi po nila doon, sila daw po ay gaya ng mga tipaklong. Mabilis lang po silang patayin. Pero pag-isipan po natin yung sinabi nila. Sabi po dito, sa bandang gitna, at kami sa aming sariling paningin ay naging para mga tipaklong. Saan po sila nakatingin? Sa Diyos o sa kanila pong sarili? Sa kanila pong sarili. Yun po yung problema. Alam po natin mahina po tayo, pero tumitingin po tayo sa ating sarili. Kaya dahil po sa bagay po na yun, ito po yung minsan na nagdudulot po sa atin na panghinaan. Given na po yun, mahina po tayo, alam po natin yun. Mabilis lang pong kunin ng Diyos yung ating buhay. Ganun po tayo kahina. Pero ito po yung problema. Madalas po tayong tumitingin sa atin pong sarili. Pero sa chapter 14 ng mga bilang, verse 9, sila Josue at Caleb, iba po yung kanilang tinitingnan. Babasahin ko po. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao ng lupaing iyon. Sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin at ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Sila Josue at Caleb po, ito po yung pananampalataya nila. Kanino po sila nakatingin? Sa Diyos. Sino po yung mas malakas? Yung mga higante nilang kaaway o yung Diyos? Yung Diyos po, di ba? Kaya nga po, ito po yung dapat natin matutunan. Kung titingin lang po tayo sa ating sarili, at talagang panghinaan po tayo ng loob, alam po natin, sobrang hina po natin. Kaya ano po dapat natin gawin? Tumingin po tayo sa Diyos. Bakit po? Sino po ba yung Diyos? Bible seminar, sino po yung Diyos? Una po, siya po yung Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. At pangalawa, siya po yung Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya kung titingnan po natin yung Diyos, napakamakapangyarihan. Tama? Kaya dapat po, sa Diyos lang po tayo tumitingin. Sabi nga po sa Biblia, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kapag tayo po may kaaway, kasuntukan, kasama natin si Pacquiao, matatakot po tayo? Kahit 10 pa sila, kung si Pacquiao kasama natin, walang kakakaba-kaba, baka sila pa po yung kabahan. Di ba? Parang ganun din po. Sa ating Christian life, sino po kaaway natin? Sa libutan, tayo at sa Satanas. Pero sino yung kakampi natin? Yung Diyos. Yun po yung dapat nating tingnan, yung Diyos po. Bakit po? Yung kapangyarihan wala po sa atin. Nasa Diyos po ito. Kaya mahalaga po, lagi lang po tayong tumitingin sa Diyos. Isa pa pong halimbawa na taon sa Biblia, Zacarias po, chapter 4. Nandito po si Zerubbabel. Zacarias, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Pangalawa po sa huli na aklat sa Lumang Tipan. Bago magmalakyas, Zacarias, chapter 4, verse 6 hanggang 7. Ito po yung time kung saan itinatayo po nila yung templo. Pero habang tinatayo po nila yung templo, marami pong taong laban sa kanila. Verse 6 to 7, nakita na po. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng aking spirito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano ka o malaking bundok sa harapan ni Zerubbabel ay magiging kapatagan ka. At yung kanyang ilalagay ang pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya sa kanya. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ito pa po yung isang mahalagang bagay. Sino po tayo sa harapan ng Diyos ngayon? Anak po ng Diyos, tama? Ano po yung ibinigay niya sa atin bilang paunang bayad?
bilang anak po ng Diyos, ano po yun? Yung Holy Spirit, di ba? Ibig sabihin po, yung Espiritu po ng Diyos, nasa atin na po. Bakit po kaya? Kasi po mahina tayo. Alam po natin yung Trinity, di ba? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya po ibinigay ng Diyos Espiritu Santo sa atin kasi tayo po ay mahina. Kaya nga po, sa tuwing nasasaktan po tayo, sa tuwing nahihirapan po tayo, kung maalala niyo po yung isa sa video clip ng last session ni Pastor Jason sa mga luma niya pong Bible Seminar, yung huling pinakita niya po doon na video clip, yung anak po ina-injectionan. Pero sino po yung umiiyak? Yung tatay, di ba? Ganun po yung Diyos. Kung paano tayo nasasaktan, mas nasasaktan po yung Diyos. Kaya kapag nasasaktan tayo, nahirapan tayo, huwag niyo pong isipin, mag-isa lang tayo. Kasama po natin yung Diyos. Hindi lang po tayo sa Kanya nakatingin. Kaya tayo pinanghinaan. Pero sa katunayan, sa tuwing nahirapan po tayo, nalulungkot po yung Diyos. Walang ama na gusto yung anak niya nahihirapan. Alam po yan ng mga magulang. Ako po, magulang po ako. So, ganun din po kay Levi. Kapag nahihirapan si Levi, nalulungkot ako. Anak ko siya. Ganun din po yung Diyos. Kung paano nahihirapan ka po, mas nalulungkot yung Diyos. Pero sa ganung pagkakataon, dapat malaman po natin, kasama po natin yung Diyos. Bakit po? Kung kasama po natin yung Diyos, magkakaroon tayo ng kalakasan. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo panghinaan ng loob. Sabi dito ni Zerubbabel, verse 7, ano ka malaking bundok, sa harapan ni Zerubbabel ay magiging kapatagan ka. Maaari po yung malaking bundok, hadlang po ito sa pagtatayo ng templo ni Zerubbabel. Pero po sa pagkakataon po na ito, ano pong pananampalataya niya? Magiging patag daw po yung bundok. Bakit po? Alam niya po kasama niya po yung Diyos. Kaya nga po sa pagkakataon na to, si Zerubbabel, natapos niya po yung pagtatayo ng templo sa tulong po ng Espiritu Santo. Tandaan din po natin mga kapatid, yung Holy Spirit, saan po ito kumikilos? Sa church. Kaya napakalaga po, lagi po tayo nasa church. Especially kapag tayo po ay nangihina. Huwag po natin sabihin, kapag okay na ako, saka ako pupunta ng church. Para niyo pong sinasabi, maliligo ako kapag pag malinis na ako. Hindi po ganun. Kaya po tayo pupunta sa CR para maligo kasi marumi po tayo. Kaya po natin i-charge yung phone natin kasi lobat. Kaya ganun din po mga kapatid. Tandaan po natin yon. Kasi madalas po, ito yung nagiging problema natin. Nakatingin na lang tayo sa problema, nakatingin na tayo sa sitwasyon. Pero di natin nakikita yung Diyos na kasama po natin. Kaya yun po yung una pong bagay doon. Kailangan makita po natin yung Diyos ay lagi nating kasama. Sa kadagdag pa, tingnan natin sa Juan chapter 16, verse 33. Juan chapter 16, verse 33. Dapat malinaw po sa atin, ito po yung buhay po natin. John chapter 16, verse 33. Babasahin ko po, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Ano pong sabi dito? Sa sanlibutan ay naharap tayo sa pag-uusig. Actually po, mula nung Monday hanggang kahapon, pinag-isip ako na maigi ano yung sermon na ipiprepare ko for youth. And naisip ko, yun, kahit yung youth, kahit laging sinasabi ng mga pastor sa atin, tayo po'y malalakas, pero naisip ko po, gaya ni Elias, dumarating yung time, pinanghinaan tayo ng loob. And wala akong time as of now na makapellowship kayo, mabisita kayo kasi nasa training po ako. Pero ayoko magpakakampante kay Satanas. Ayokong isipin na, ay, nakangiti kayo, okay lang kayo. Minsan, kahit nakangiti po kayo, alam ko po, may mabigat po kayong pinagdaraanan. And hindi ko po alam kung sino po kayo exactly sa mga doon. Kaya ito po yung napili ko pong pagbulay-bulayan po natin. Bakit po ba tayo nalulumo? At paano natin ma-overcome yung ating panlulumo? Balik po tayo
Ito po yung buhay na pinangako po ng Diyos. Tandaan po natin, puro pag-uusig. Sa mga awit chapter 23, ano pong sabi po doon? Tayo daw po ay lalakad sa libis ng kamatayan. Kaya malinaw po, yung buhay po natin, dadaan po talaga tayo sa libis ng kamatayan. Pero alam po natin, si Jesus po, napagtagumpayan na po yung kamatayan. Kaya nga po, hindi na dapat tayo manlumo. Tingnan na lang natin, mga awit po, chapter 23. Mga awit, chapter 23, verse 1 to 4. Isa po to sa reason, bakit gustong-gusto ko po yung kanta natin for Praise Night this year, yung Psalms 23. Kaya I hope through this verse, mas mapag-isipan niyo pa po yung kinakanta natin. Hindi lang basta kanta, kundi maunawaan kung ano po to sa buhay natin. Psalms 23, verse 1 to 4, babasahin ko po. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Basahin natin verse 4, 3 to 1. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Sabi po sa verse 4, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Ito po yung buhay po natin. Pag sinabi pong libis ng lilim ng kamatayan, ito po kung saan yung pagkakataon sa buhay po natin na parang darating na tayo sa time na mamamatay na tayo. Sobrang hirap. Parang wala nang bukas. Pero ano pong sabi po dito? Sapagkat ikaw ay kasama ko. Yun po yung punto po dito. Si Jose po, na mapapanaginipin, alam po natin yung buhay po niya, di ba? Ano po yung buhay po niya? Puro pagtatagumpay? Hindi po, di ba? Laging pababa ng pababa. Ano pong unang nangyari sa kanya? Ibinenta ng mga kapatid. Pangalawang nangyari sa kanya, napagbintang ang manggagahasa kaya ikinulong. Tama po? Tapos naging alipin po siya doon. Puro kahirapan. 13 years, yung buhay po ni Jose, puro kahirapan. Kayo po, ilang taon na po kayo naghihirap? Hindi po financially mahirap ha. Okay po. Alam ko po, mahirap po tayo financially. Pero yung problema, kahirapan. Maring hindi pa po siguro lagpas doon. Bata pa naman kayo. Okay po. Kaya palagay ko hindi pa ganun kahaba. Pero si Jose po, nakikita natin, di ba? Sa lahat ng pinagdaanan niya pong hirap, may nabasa po ba kayo nagreklamo siya? Wala. Ano lagi lang natin bababasa? Yung Diyos ay kasama niya. Tingnan natin, Genesis chapter 39. Genesis chapter 39, verse 2. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Ano pong sabi dito? Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. Ito lang po yung nag-iisang sekreto sa buhay ni Jose. Bakit siya naging matagumpay? Bakit naging mabuti siyang halimbawa? Bakit po? Kasama niya po yung Diyos. Kaya sa ating Christian life po, kung gusto natin maging matagumpay, simple lang po. Lumakad tayong kasama po ng Diyos. Verse 21, tingnan po din natin. Verse 21 po, babasahin ko. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagbakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin na bantay sa bilangguan. Nasaan po siya this time? Nasa bilangguan. Pero sa pagkakataon po na to, iniwan po siya ng Diyos sa bilangguan? Hindi po. Kasama niya pa rin po yung Diyos kahit nasa bilangguan na po siya. Ganito po yan mga kapatid. Sa katunayan, sa buhay po natin, yung maging matagumpay o bigo sa ating pong buhay, hindi po yun yung mahalaga. Ang mahalaga po, kung kasama ba natin yung Diyos o hindi. Sa katunayan, kung magiging matagumpay po tayo, mas magiging mahirap po sa atin na maging malapit sa Diyos.
Kaya nga po, dapat yung buhay po natin, hindi po yung buhay na wala po yung Diyos, kundi siya po yung lagi nating kasama. At yung Diyos po, kahit nasaan po tayo, hindi niya po tayo iwan. Kaya nga po, dapat natin malaman po yun. Bakit po? Kasi kung hindi, mabilis lang po tayong magreklamo. Kaya mahalaga po mga kapatid, lagi nating tingnan yung Diyos, kasama po natin siya. Romans chapter 8, verse 31. Romans chapter 8, verse 31. Babasahin ko po. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Pero ito po yun mga kapatid. Para makasama po natin yung Diyos sa ating Christian life, may kondisyon. Alam po natin yun, di ba? Ano po yun? Dapat walang kasalanan. Tama? Sabi ni David, di ba? Kapag may kasalanan tayo, hindi pinapakinggan ng Diyos yung ating panalangin. Kaya dapat sa harapan din po ng Diyos, linis po tayo. Nang sa ganun, yung fellowship natin sa Diyos, maayos din. Kasi kung hindi po maayos yung fellowship natin sa Diyos, hindi po natin siya makakasama. Kaya sa verse 32, babasahin ko din, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi bibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Naalala niyo po yung sinabi ni Pastor Che during Bible Seminar? Lagi niya po itong tinatanong and mas naintindahan ko dito yung pag-ibig ng Diyos. Tanong ni Pastor Che, mahal ba daw ba natin siya? Ano pong sagot natin? Opo. Ako talaga mahal talaga na si Pastor Che. Pero yung follow-up ni Pastor Che, pwede niyo bang ibigay yung anak ninyo sa akin? Hindi. Pero yung Diyos po, ibinigay niya po ba yung anak niya? Hindi. Ibinigay. Ilan po anak niya? Isa. Ganun po tayo kamahal po ng Diyos. Hindi niya ipinagkait yung sarili niyang anak para tayo po ay mahalin. Dapat po natin laging alalahanin yun. Bakit po? Yung pag-ibig po ng Diyos, ito yung makakapagpabago po sa atin. Kaya nga po mahalaga, lagi tayo maatin ng Bible Seminar. Kaya yung Bible Seminar, hindi lang po siya para sa mga baguhan, para din po sa atin. Bakit po? Para ma-remind po tayo sa pag-ibig po ng Diyos. Kasi yung pag-ibig po ng Diyos, yun lang po yung makakapagpabago sa atin. And yun din po yung magpapaalala sa atin na namang hirap ng atin pong buhay, merong Diyos na tapat na nagmamahal po sa atin. Okay po? Kaya, yun po mga kapatid, una po dapat, malaman po natin, hindi dapat tayo magtiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos. Kasi kung magtitiwala tayo sa ating sarili, tayo po ay manlulumo. Bilisan ko na lang din po, pangalawa, kaya po tayo nalulumo kasi hindi po tayo nagbabasa ng Bible. Bakit po kaya? Ano po ba yung laman ng Bible? Yung laman po ng Bible, kung titingnan natin na maigi, ito po yung pangako ng Diyos. Ibig sabihin po, sa atin pong buhay, kaya po tayo nanulumo, wala kasi tayong pinanghawakan na pangako po ng Diyos. Ano pong sabi sa Biblia? Lumipas man yung langit at lupa, pero yung kudlit o tuldok sa salita po ng Diyos, hindi po lilipas. Yun po yung salita po ng Diyos. Tingnan natin mga awit, 119. Verse 50. Mga awit, 119, versikulo 50. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. Mga awit, 119, versikulo 50, 3-1. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ano po yung comfort ninyo mga kapatid? Kumain, matulog, maggala. Si David po, ito po yung comfort niya. Yung salita po ng Diyos. Yung salita po ng Diyos, ito po yung nagbibigay ng buhay. Naranasan niyo na po ba kapag na-discourage po kayo,
ang una nyo tinatakbuhan yung Bible po ninyo? Ako po naranasan ko po, kaya yung una kong Bible, puro kulubot. Kapag nangihina po ako, iniiyakan ko yung Bible ko. Bakit po? Habang nagbabasa ako, nakukomfort ako. Nakikita ko yung pag-ibig ng Diyos para sa akin. And yun yung pinakamagandang comfort. Yung salita ng Diyos. Bakit po? Pure. Sincere. Pero kung minsan po, nature po kasi natin ito, hinahanap natin yung comfort sa iba. Which is mali. Wala pong tunay na comfort sa mundo. Saglit na kasiyahan lang po. Parang pulot lang sa umpisa, pero sa huli, mapait. Yun, kung gusto niyo po ng tunay na comfort, yung Diyos po. Bakit po? Tayo po mga Kristyano, alam natin, tayo po ay nasa spiritual po na digmaan. Tama? At yung salita po ng Diyos, ito po yung ating spiritual na sandata. Kaya po kung wala po tayong spiritual sandata, talagang babagsak tayo sa ating Christian life. Bakit? Laging talo. Kasi walang sandata. Walang salita po ng Diyos. Tingnan po natin, atras lang tayo, verse 25. Babasahin ko po, dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko, muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. Yung ibig sabihin po ng dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko, ibig sabihin, ito po yung kung saan sa atin pong buhay, nasa pinakamalalim tayo na parte ng atin pong buhay. Sa English, bottomless pit. Napakalalim. Kaya ano pong sabi ni David? Muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. Yun po yung panalangin ni David. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Kaya mga kapatid, kapag nangihina po tayo, Biblia, yung una po natin takbuhan. Bakit po? Wala pong ibang makapagbigay sa atin ng tunay na encouragement kundi yung salita po ng Diyos. Isa pa po sa magandang halimbawa, yung time kung saan si Josue po, kanya na po pinamumunuan yung mga Israelita. Tingnan natin, Josue chapter 1, verse 7 to 8. Maring iba sa inyo, favorite verse po ito. Josue chapter 1, verse 7 hanggang 8. Sige po. Kung nakita na po, Joshua chapter 1, verse 7 to 8. Basahin po ng sabay-sabay, 3 to 1. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Sa pagkakataon po na ito, nasa pakipagdigma sila, tama? Ano pong advice po sa kanila ni Josue? Mag-practice mamarel? Mag-push up? Ano pong sabi? Upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad. Magbasa kayo ng Bible. Hindi po kinakailangan na iba pong bagay para tayo po ay makatagal sa spiritual na pakikitigma. Simple lang po, Bible lang po. Ano pong slogan natin this year? Go back to the Bible, tama? Wala pong ibang susi para sa matagumpay po na Christian life at mapagpala, kundi yung Biblia. Pero, ito po yun. Hindi na po basta-basta na Biblia. Ano pong kailangan? Pagbulay-bulayan at sundin. Kasi po, kung hindi po natin ito pagbubulay-bulayan o susundin, wala po itong magiging epekto sa atin. Pinadaan lang natin sa ating mga mata. At kapag magkaganon, kung pagbubulay-bulayan natin ito at susundin, tiyak po sa atin pong Christian life, talagang magiging malakas po tayo mapagpala. Ganun po yun. Kaya mahalaga po mga kapatid yung Bible reading. Kaya kamusta na po sa Bible reading, mga kapatid? More than half na tayo sa ating taon na to. 8 months na, no?
August na. Nakailang beses na po kayo magbasa ng Biblia? Baka pa ulit-ulit sa isang page, ha? Inaantok po kayo pag ganon. Kamusta po? Kaya minsan, kapag nagtatanong po ako ng isang kapatid kung kamusta siya, kapag yung sagot ng kapatid, nakakapagbasa siya, nagbubulay-bulay siya, panatag ako. Bakit? Kasi yung Diyos yung umaalalay sa kanya. Nagkakaroon siya ng tunay na kalakasan. Kaya ganun po yun. Kaya sa ating pong Christian life, mahalaga po na meron po tayong spiritual na kalakasan. Pero ito po yan. Kagaya po ng mga Israelita, nung nasa ilang po sila, ano pong kondisyon ng Diyos para makakuha sila ng mana? Gumising ng maaga. Ano mangyayari kapag tanghali gumising? Wala na silang makakain, tama? At ano pong nangyayari sa mga hindi nakakain? Bukod sa magugutom, papatayin, di ba? Kasi mga time na yon, hinahabol po sila ng kanilang mga kaaway. Kaya kapag gutom sila, hindi sila makakatakbo. Ano mangyayari? Mamamatay sila. Si Josue, gumigising siya na maaga para magbasa ng Biblia. Sa mga awit, chapter 119, verse 147-148, si David gumigising din ng maaga. Si Jesus, madaling araw, gumigising din po siya para manalangin at magbasa. Hindi ko po sinasabi na yun po yung gawin po ninyo, kasi alam ko po may sarili po kayong strength kung kailan kayo nagbabasa. Pero ideally po, biblically, umaga po talaga. Kaya, mahalaga po mga kapatid, na natutulog din po kayo ng maaga. Kasi po, kung late kayo matutulog, mahirapan po kayo gumising ng maaga. Yun po yung biblically na way makapagbasa, umaga po talaga yung best time. Eh kung naranasan niyo na po yun, napakaganda magbasa ng maaga. Bakit po? Fresh na fresh. Ang daling i-absorb ng salita po ng Diyos. Kaya, kung nahirapan po kayo magbasa mga kapatid, testingin niyo po, umaga kayo magbasa. Yung 8 chapters, saglit lang po sa inyo yan. And maalala mo po yan. Kaya yun po mga kapatid, kaya po tayo nanulumo kasi wala po tayong salita ng Diyos. Wala tayong pinangawakan na kanyang pangako. Pangatlo po, kaya po tayo nanulumo kasi dumarating tayo sa time kung saan yung problema natin ay hindi nasakop ng ating kakayahan. Ano pong ibig ko pong sabihin? Parang unfair na. Parang hindi na patas yung naranasan po natin. Pero mismo po, yung mga tauhan po sa Biblia, gaya ni Apostol Pablo, yun po yung naranasan niya. Sabi po niya, nakakaranas po siya ng hirap na higit po sa kanyang makakaya. 2 Corinthians chapter 1, verse 8. Ikalawang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 8. Alam po natin, si Pablo po yung nagsulat po nito, at ito po yung kanyang sinabi. Ikalawang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 8. Nakita na po? Sige po, basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapagatian na naranasan namin sa Asya. Sapagkat luba kami nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Si Apostol Pablo po to. Siya po yung nagsulat nito. Ano pong sinabi po niya? Sapagkat luba kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Meron po ba kayong ganitong problema? Yung hindi nyo makalimutan na talagang nagbigay ng lamat sa buhay ninyo, nakapagpabago sa buhay ninyo. May ganun na po kayong problema? Ano pong ginawa ninyo? Si Pablo po, sa pagpapatuloy niya po sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo at pagtatayo ng mga churches, ito po yung kanyang naranasan. Mga kabigatan na higit sa kanyang kaya. At ano pong resulta nito? Sabi niya po, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Gaya ni Elias, parang gusto na lang po niya magpakamatay. So sobrang hirap. Wala nang pag-asa, parang wala nang bukas, talagang lugmok na lugmok. Yung hindi ka makagalaw. Yun po, si Pablo po ito ha. Pero kung pag-iisipan natin, sino po ba si Apostol Pablo?
Isa siyang magandang halimbawa ng Kristiyano, di ba? Nangaral po siya, nagtayo siya ng maraming church. Ibig sabihin, maganda yung Christian life niya. Karapat dapat sa kanya yung magagandang bagay. Tama? Pero ano pong naranasan po niya? Puro kahirapan. At hindi lang basta kahirapan, higit pa sa kanyang kaya. Yun po yung naranasan ni Apostol Pablo. Pero ito po yung natutunan ni Apostol Pablo. Verse 9, basahin po natin na sabay-sabay. 2 Corinto chapter 1 verse 9, 3-1. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan upang kami huwag magtiwala sa aming sarili kundi sa Diyos na bubuhay sa mga patay. Ganito po kasi mga kapatid. Meron kasi tayong nature kung saan kapag kaya natin yung problema, oks lang ako, kaya ko pa. Fighting lang po. Ganun po tayo. Hanggat kaya natin yung problema, okay lang. Tuloy lang tayo. Parang nagtitiwala tayo sa ating sarili. Pero ito pinatutunan ni Apostol Pablo. Kaya niya po naranasan yung mabibigat na bagay na higit sa kanyang kaya. Bakit po? Para mas magtiwala pa sa Diyos. Yun po yun. Kaya tayo din po mga kapatid, kahit nasa may hindi tayong kahirapan, yun po yung dapat nating malaman. Meron po tayong Diyos na atin pong maaasahan. Kaya nga po, sa pagkakataon po na ito, si Apostol Pablo, hindi siya nanghina. Sa halip na pagpatuloy pa siya sa kanyang ministry. Tingnan natin, 2 Corinto chapter 4, verse 7-9. Babasahin ko po, 2 Corinto chapter 4, verse 7-9. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sasidlang lupa upang ipakita ng nagumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inululugmok, subalit hindi napupuksa. Ito po yung ating pagtatagumpay. Yung pagkatawan natin, napakahina po. Pero po alam po natin, yung kapangyarihan ay nasa Diyos. Kaya ano pong sabi dito? Pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Ganun po tayo minsan, di ba? Litong-lito na tayo, hindi na natin maunawaan. Para bang wala na talaga, wala nang sagot, wala nang solusyon. Pero ano pong sabi po dito? Hindi nawawalan ng pag-asa. Ganito po kasi mga kapatid. Kaya po natin naranasan minsan yung mga ganong bagay na talagang litong-lito na tayo na hindi natin makakaya, may aral po doon. Dalawa lang po yun. Una, gusto po ng Diyos na mas magtiwala tayo sa Kanya. Pangalawa, baka nagmamataas na tayo. Baka may sin sa atin po Christian life. Yun lang po yun. Pero mas mainam na po sana yung una. Nahirapan tayo kasi gusto po ng Diyos na mas magtiwala pa po tayo sa Kanya. Kaya, kagaya po nito, mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, kahit sa pagkakataon na parang wala ng pag-asa, dapat hindi po magbago yung pananampalataya natin. Kagaya ni Apostol Pablo. Kahit nasa kamatayan na po siya, nagtiwala pa rin po siya sa Diyos. At ano pong resulta? Naging maganda po yung Christian life po niya sa mata po ng Diyos. At yung huli pong dahilan kung bakit po tayo nalulumo, ito po yung common din sa ating lahat. Hindi pa po kasi nasasagot yung ating panalangin. Pag nananalangin po tayo, di ba po ito po yung mga bagay na gustong-gusto natin masagot. Bakit? Kasi ito yung panalangin para sa mga lost souls, panalangin para sa ganitong kapatid. Tama po? Ibig sabihin po, inaabangan natin. Pero dahil hindi po nasasagot, nanulumo tayo. Bakit po kaya tayo nanulumo kapag di nasasagot yung panalangin natin? Sa katunayan, sasagutin naman ng Diyos. Pero hindi lang agad-agad. Ano pong problema? Bakit tayo nanulumo? Hindi po kasi tayo marunong maghintay. Kaya ano po yung mundo natin? Fast food, fast internet, lahat mabilis, di ba? Yun po yung nature natin. Gusto natin mabilis, ura-urada. Hindi tayo marunong maghintay. Kaya nga mabilis tayo magreklamo, maiksi pasensya natin, kasi lahat gusto natin mabilis. Pero iba po yung Diyos.
Ito po dapat yung malaman po natin. Yung Diyos po, iba po yung timing po niya. Pero mas pag-isipan po natin, bakit po tayo nanulumo? Mga Kawikaan po, chapter 13, verse 12. Mga Kawikaan, chapter 13, verse 12. Babasahin ko po. Nagpapasakit ng puso ang pag-asang naantala, ngunit punong kahoy ng buhay ang napatupad na nanasa. Ito po yun. Kaya po tayo nalulumo kasi hindi po kagad nasasagot yung ating panalangin. Nung di po tayo ligtas, di ba? Sa ating mga magulang minsan, may inaasahan po tayo. Pero kapag hindi nila naibibigay, nagtatampo tayo. Parang ganun din po sa Diyos. May pinapanalangin tayo, pero hindi nasasagot. Ito po yun. Kagaya ng sinabi ko po, yung Diyos po, iba po yung timing niya sa timing po natin. Ano pong ibig kong sabihin? Halimbawa po, mananalangin tayo. Panginoon, sana po maligtas na po yung tatay ko. Sasagot yung Diyos. O sige, pagkatapos sa isang araw, sasagutin ko na yung panalangin mo. Maliligtas na yung tatay mo. Pero yung ibig sabihin ng Diyos sa pagsagot niya na yon, yung isang araw na tinutukoy niya, 1,000 taon. Yun po yung dapat nating malaman. Yung timing ng Diyos, iba po sa timing natin. Kaya tayo nalulumo. Kasi yung expectation natin, pag sinabi natin after 3 days talaga. Pero para sa Diyos, yung 3 days, 3,000 taon. Tandaan po natin, sasagutin po ng Diyos yung panalangin natin. Pero, merong sariling timing yung Diyos. At dapat maging mapagpasensya po tayo. Si Moises po, ano po yung naging buhay po niya? 40 years po, nasa Ehipto po siya, sinanay po siya. After 40 years, sa ilang, sinanay po siya. After nun, saka lang po siya nagamit ng lubos ng Diyos. Tama? 80 years bago po siya ginamit ng Diyos. 8 years bago nasagot yung panalangin niya na iligtas niya yung kanyang bayang Israel. Kayo po, ilang taon na po kayo naghihintay? 80 years na rin po ba? Baka patay na po kayo nun. Pero yung point ko po dito, iba po yung timing po ng Diyos. Ganon din po sa atin. Baka minsan may ganito pa rin tayong heart na, ay, sa ganitong kapatid nagagamit, bakit ako hindi? Baka nasa stage ka pa na nasa ilang ka pa. Iba po yung timing po ng Diyos, iba po yung timing ng Diyos. Kaya hindi po natin dapat i-compare yung ating sarili sa iba. Bakit po? Yung Diyos po, may kanya-kanya po siyang timing sa bawat isa sa atin. Although pare-pares tayo na natatanggap mula sa Diyos, pero kung paano tayo gamitin ng Diyos, magkakaiba po yung timing po ng Diyos. Yun po yung mahalagang bagay. Kaya sa ganung pagkakataon, ano pong dapat natin gawin? Maging mapagpasensya, maghintay. Galatia po chapter 6, malapit na po matapos. Galatia chapter 6, verse 9. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. At huwag tayong manghinawa sa paggawa na mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Pakiusap po, tandaan niyo po ito. Kung maalala natin ito, hindi tayo panghihinaan po ng loob. Kung gagawa po tayo ng mabuti, ano pong sabi dito? May takdang panahon para tayo po ay mag-ani. Kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya ito po yung tip ko po sa inyo. Halimbawa po, meron kayong gustong gawing isang bagay. Meron kayong gustong makuha. Pero tumigil na kayo sa pagkuha nito. Wala talaga yung makukuha. Tama? Pero kapag may gusto kayong kunin na isang bagay, pero kahit hindi nyo pa nakukuha, paulit-ulit po ninyong sinusubukan, may chance po yun. Ano pong ibig ko pong sabihin? Kung wala po kayong gagawin, wala pong chance na magbunga po kayo o makuha nyo po yung gusto ninyo ipag-pray. Pero kung hindi kayo tumitigil, may chance po kayo na makuha po yun. Kaya mahalaga po mga kapatid, hindi po tayo titigil. Ano po yung Christian life natin? Gaya po ng bike, di ba? Abante lang.
Hindi pwedeng umatras, hindi pwedeng huminto. Bakit po? Pag umatras at huminto, babagsak. Yun po yung Christian life po natin. Abante lang po mga kapatid. Kaya para sa last verse po natin, unang Korinto chapter 15, verse 58. Unang Korinto chapter 15, verse 58. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3 to 1. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ito po comfort ko po ito sa akin. Ano pong sabi dito? Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kung minsan po, sa Christian life natin, mag-isa lang tayo and may ginagawa po tayo. At that time, matuwa po tayo. Bakit po? Merong Diyos na nakatingin po sa atin. At yung gantimpala natin na makukuha, talagang napakalaki. Siya po yung Diyos na nakita ng mga lihim po na bagay. Kaya mahalaga po mga kapatid, sa lahat ng ginagawa po natin, lagi nating isipin, ginagawa po natin ito para sa Diyos. At kapag magkaganon, alam po natin, lahat ng ginagawa po natin, may katumbas po ito na gantimpala. Di ba nga kahit pagbibigay lang ng tubig, hindi daw ito makakalimutan ng Diyos? Yun ang sabi ng Biblia. Paano pa kaya kung marami tayong ginagawa ng lihim na hindi nakikita? Marami pong ganitong kapatid, and hindi ko po sila kilala. Kasi hindi ko nga po sila nakikita. Pero alam ko po mayroon. Bakit po? Grabe yung paglago. Kaya ganito din po mga kapatid, last na lang din po. Sa atin pong Christian life, mahalaga po na mayroong paglago. Ibig ko pong sabihin, ano po ba yung Christian life ninyo sa first half ng taon? Napagbulay-bulayan niya po ba? Gaya ng sinabi ng Diyos kay Abraham, saan ka naroon? Natanong niyo po ba yung Christian life niyo po? Where are you? Nasaan ka na sa Christian life mo po? Ako po, hindi po ko yung tao mahilig mag-reflect sa Christian life ko po. Pero nung pinagbulay-bulayan ko po yun, napakahalaga po niya. Bakit po? Doon ko po nakita, ano na ba yung takbo ko sa aking Christian life. Doon po ako na-aware na dapat mag-double time ako. Doon po ako na-aware na dapat ganito na yung ginagawa ko. Kasi kung hindi, stagnant lang yung ating Christian life. Paulit-ulit lang. Kaya ano mangyayari? Nagsasawa tayo. Kaya mahalaga po mga kapatid, check nyo rin po. Nasaan ako sa aking Christian life sa first half ng taon? Hindi pa naman huli ang lahat. Kaka-August pa lang. May ilang buwan pa tayo bago matapos tong taon na to. Dapat pa yung Christian life natin lumalago paunti-unti. Kagaya ng sinabi ko po kanina, para tong bisikleta. Abante lang po, walang atras. Kaya, hindi ko po gusto pabagsakin yung loob ninyo this time mga kapatid. Pero ang sa akin lang po, kung dumating man po kayo sa tayo na manlumo po kayo, hindi dapat po kayo manlumo ng matagal. Kundi, una, tingnan, baka nagtitiwala na tayo sa ating sarili. Kung ganon, magtiwala sa Diyos. Pangalawa, baka wala na tayong salita ng Diyos. Puro na tayong gawa. Ang dami nating schedule, tama? Tanong, nakapagbasa pa po ba? Yun yung problema. Kapag mangyayari po yun, napakabigat na lahat ng gawain. Kahit simpleng problema, nagiging komplikado. Kaya dapat magbasa po tayo ng magbasa. Pangatlo, makakaranas talaga tayo ng napakabigat na problema. Pero nung kailangan natin gawin, mas magtiwala pa sa Diyos. At panghuli, sa pananalangin, huwag tayong tumigil, huwag tayong tumigil. Mas may chance na masagot po yun kaysa tumigil po tayo. Totoo po yun. Kaya sa Christian life po natin, dapat may paglago. Hindi pwedeng ganito ako ngayon, ganito pa rin ako hanggang ngayon. Lumalago po paunti-unti. Yun po yung mahalagang bagay, paunti-unti. Kasi minsan in-expect natin, ay, ganito na dapat ako, ganito na dapat ginagawa ko, hindi ko na nagagawa yan. Hindi po ganun. Paunti-unti po. Okay po. Kaya, yun, youth group ng Ortigas. How are you? Where are you? Okay. I hope mula po sa salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng kalakasan. Hindi po para manlumo okay. Hindi ko po gustong pabagsakin kayo. Ang sa akin lang po, sana makuha niyo po yung point na yun.
na kung nasa dark side po kayo, mas ma-appreciate nyo po yung liwanag. Na mas masaya laging kasama yung Diyos, na mas masaya laging nagbabasa, na mas masaya laging nako-comfort ng salita ng Diyos kaysa ibang tao, na mas masayang nahihirapan kasi nakikita yung pagtulong ng Diyos. At mas masayang hindi tumitigil sa pananalangin kasi natututo tayong maging matyaga. Okay po? Yan lang po mga kapatid. Maraming salamat po.